Department of Agriculture nagbigay ng iba't ibang mga tulong sa mga magsasakang apektado ng El Nino sa Oriental Mindoro. At hindi lang yan, sinagot na din ng ahensya ang danyo sa mga nasirang pananim. Ang update sa sitwasyon doon, alamin sa sentro ng balita ni Crazel Pardilla live. Audrey, 70% ng mga sakahan dito sa Mansalay, Oriental Mindoro ang naapektuhan ng matinding init na dulot ng El Nino. Kaya namahagi na ng tulong ang Department of Agriculture para maibsan ang hirap ng mga magsasaka rito. Inutang pa ni Noberto ang pambili ng ginamit na binhi at pataba sa kanyang 3 ektaryang palayan sa Barangay Santa Teresita, Mansalay, Oriental Mindoro. Sa oras na makapag-ani, kumpiyansa siyang kikita at maibabalik ang kanyang hiniram na pera. Pero ang hindi inaasahan ni Noberto, ang kanyang palayan, nagkabitak-bitak at natuyo. Ay hindi na po nakalaki ma'am, nasunog na. Sobrang init. Tuyo na po ng wala na po mapagkunan ng tubig. Kaya lang pag ganito naman ang nangyari ay di medyo nakakaya doon sa na utangan natin ng puhunan. Makiusap na lang sa mga nagbigay ng paluwag para alam naman nila, kita naman nila yung sitwasyon. Ayon sa Mansalay Local Government, 70% sa higit 4,000 ektaryang sakahan sa bayan ng Mansalay ang naapektuhan ng matinding tagtuyot dulot ng El Nino. Dumalang kasi ang pag-ulan kung saan umaasa ng patubig ang mga magsasaka. Naiga rin ang ilang balon at halos matuyo ang ilang ilog sa mga barangay na nagbibigay irigasyon sa lugar. Alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na tulungan ang mga magsasaka na naapektuhan ng El Nino, nag-abot ng iba't ibang klaseng tulong ang Department of Agriculture sa mga magsasaka sa Mansalay, Oriental Mindoro. Higit 200 benepisyaryo ang nakatanggap ng tig 5,000 pisong ayuda mula sa Rice Farmer Financial Program. Binayaran din ng DA ang mga nasirang pananim ng mga magsasaka. Sa ilalim ng Philippine Crop Insurance Corporation Program, binigyan ng 10,000 piso ang bawat ektaryeng naapektuhan ng kalamidad tulad ng El Nino. May pautang rin ng Agriculture Credit and Policy Council ng ahensya. Pinahiram ng 25,000 pesos ang bawat magsasaka. Wala itong interes at collateral na maaring bayaran sa loob ng 3 taon. Nagdala rin ang ahensya ng libreng binhi at farm input. Suma total na abot sa higit 28 million pesos ang naibigay na tulong sa mga magsasaka. Nandito kami para mapakita lang na nandito yung suporta ng buong Agriculture Department. No? Sana hindi kayo magsawa na magpunta sa opisina kung sakasakaling may rumang sakuna. Todo pasalamat ang nabigyan ng tulong. Lubos-lubos po kaming makakatulong dahil ito po ay magiging alternatibo namin na makipagsimula uli sa aming pong pagsasaka para kami po ay makabangon muli sa naganap ng El Nino. Nag-inspeksyon din kaninang Task Force El Nino at tinukoy ang mga problema at solusyon sa mga lugar na naapektuhan ng El Nino. Nakakuha po kami ng dagdag kaalaman sa pag-i-inspect namin sa mga sakahan kung ano talaga yung kailangan. Case in point, kanina may pinuntahan po tayong sakahan, may balon doon na natutuyo na. So ang ilan sa mga intervention na pwedeng gawin, ang NIA po meron silang equipment para po maghanap tayo ng ibang aquifer o balon na pwedeng pagkunan ng tubig. Pwede rin po tayong hinihiling po ng ibang mga agriculturist or municipal or provincial agricultural officer na mag-cloud seeding din. Audrey, isa ang Mansalay sa 2 bayan dito sa Oriental Mindoro kasama ang Bulalakaw na nagdeklara ng state of calamity dahil sa matinding pinsala na dulot ng El Nino. Sa kabila nito, tiniyak ng Department of Agriculture na kahit na may mga natuyo na palay ay hindi naman ganun kalaki yung magiging epekto nito sa national production ng palay sa ating bansa at nanatiling sapat ang supply ng bigas. Audrey? Great, nakakatuwang malaman na yung tulong ng ating pamahalaan ay direktang nakakarating sa ating mga magsasaka. Pero may aabangan pa ba na tulong yung ating mga kababayang magsasaka sakaling ma-extend o magtagal pa yung epekto ng El Nino?
Audrey, first batch pa lamang yung nabigyan kanina at mayroon pang matatanggap na tulong yung ating mga magsasaka at tatapusin yung lahat ng nasa listahan. Audrey, ito ay hindi naman ito yung long-term na solusyon na ibibigay ng gobyerno. Ito ay short-term lamang para lamang maibsan yung kanilang dinadaing na pinsala, makapagtanim uli sila o makahanap ng panibagong hanap buhay mula doon sa ibinigay ng mga pinansyal na tulong o mga pautang. Ang long-term solution na sinasabi ng Department of Agriculture ay ang pagkakaroon ng mga communal irrigation, pagkakaroon ng mga kanal. Kasi alam mo, Audrey, meron ditong isang malaking ilog, yung sa may Bungabon, na yung inaay ng Department of Agriculture at National Irrigation Administration, magkaroon ng irrigation canal, yung Bungabon River papunta rito para magkaroon ng sapat na supply na patubig. Kasi Audrey, may isang barangay dito sa Mansalay na hindi naapektuhan ng El Nino o makikita mo na buhay pa rin yung mga sakahan dahil iyon yung isang barangay na direktang nakakakuha ng tubig doon sa Bungabon River. So, ang long-term solution ay magkaroon talaga ng magandang irigasyon yung mga sakahan dito. Audrey? Maraming salamat, Clazel Pardilla.